Tayo po magsitayo at tayo po magsimula ng ating pong first morning worship sa ating Panginoong Diyos. And this is the last Sunday of year 2020. Dahil ang angels sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. Hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. And the hill of angels sing, glory to the newborn King. Christ by eyes and adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold Him come, offspring of the Virgin's womb. Here in flesh the body see, held and guarded deeply, with the man we meant to bless, Jesus of Emmanuel. And the heaven angels sing, glory to the newborn King. Thou heavens appear, of righteousness, thy glory with his wings. Mighty lays glory by, born of men no more we die, born to raise the sons of earth, born to give the sick and birth. And the heaven angels sing, glory to the newborn King. Amen. Another song, Joy to the World. Amen. Joy to the world. Amen. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare in love. And heaven nature sing. And heaven nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Amen. Lord, through the world, the Savior reigns. Let men bear songs and fly, while hills and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more retreats and sorrows flow, no thorns in peace the ground. He comes to make His blessings flow. For us the curse is found, for us the curse is found, for us the curse is found. Heroes the world with thought and grace, and makes the nations proud. That
wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Amen. Okay po, bago po tayo mag-opening prayer, paki-turn on the light at doon na area kasi po madilim. Amen? Tayo po'y manalangin, ipikit po natin ang ating mga mata, yuko po natin ating mga ulo. O makapangyarihang Diyos na aming Ama nasa ikatlong langit, kami po'y nagpapasalamat sa mga awitin ito na ito po'y nagpapaalala po sa amin 2020 years ago na ipinanganak si Jesucristo sa sabsaban upang kami po'y tubusin mula sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyong pagmamahal sa sanlibutan na inyo pong ipinadala si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa ulan at dalangin po namin sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang aming pong pag-awit. Nawa, ito po'y maging katanggap-tanggap sa inyong harapan, ang aming papuri at ang aming pagkanta na makapagbibigay lugod sa inyo, O Ama. Tulungan niyo po kami na maibigay po namin ang nararapat sa inyo sa kabila ng masamang panahon. Narito ang iyong mga anak. Kami po'y sama-sama na naglilingkod. Ang pagdalangin po namin sa iba niyo pong mga anak, tulungan niyo po silang makarating upang kami po ay magkakaisa na itataas ang iyong pangalan. Patawad po sa aming pong mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan at buksan niyo po ang aming puso na kami po'y matutuwa at nagagalak na tanggapin ang iyong mga salita sa pamamagitan po ng iyong mababang lingkod. Panginoong Diyos, pagpalain niyo po ang PCBC, lahat po ng mga kapastoran ngayon, mga Sunday School teacher, mga evangelist, lahat po ng mga mananamba, pagpalain niyo po ang bawat isa. Pinapatawad din po namin ang nagkakasala sa amin. Panginoong Diyos, tulungan niyo po inyong mga anak na maging magalak at matuwa na hindi po kami nagkakamali na unahin po kayo sa aming paglingkod. Ang sabi niyo po, ngunit unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang katwiran, ang lahat ng mga bagay ay iyong idaragdag. Kung minsan kami po'y nahahadlangan dahil po sa mga kahirapan, dahil po sa mga circumstances. Ngunit salamat po na riyan po ang iyong lingkod, ang iyong pastor, na nagpapaalaala sa mga mananampalataya upang kami po ay magkakaisa na kayo lamang ang aming sambahin at paglingkuran. Samahan niyo po kami, O God, sa araw na ito. Ingatan niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin. Ganon din po sa mga online na sumusubaybay ng mga mananampalataya sa abroad, Luzon, Visayas at Mindanao. Dakila ka, O Diyos, at sa iyo lamang namin binabalik ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng Jesus. Lahat po magsabi na Amen. Maraming salamat po at pwede na po kayo makakaupo. So, this is the last Sunday of year 2020. So, dapat huwag tayong manghinaan ng loob kung tayo po ay nakaranas ng maraming pagsubok, maraming problema, lalong-lalo na po ang pandemic. Salamat sa Diyos, pakabila ng mga pandemic na yan, ay patuloy po niyan tayong ginagabayan at patuloy po niya tayong iniingatan. Amen?
So, tandaan po natin, ang paglilingkod sa Diyos ay pribilehiyo lamang. At by testing. Okay po. So, sa umagang ito, ating pong ipagpatuloy ang buhay ni Abraham. Amen? Mike. Okay. Okay po. Ating pong pag-aralan ngayong umaga, ang The Pool of Abraham, Part 10, na nasa lista. Ayan. The Pool of Abraham, Part 10, Genesis chapter ano po tayo? The Call of Abraham, the Trials of Abraham. Sinubok si Abraham. Ating pong buksan na ating mga Biblia sa Genesis chapter 22 na po yata tayo. 22. Ang basahin lang po natin is 1 up to 10. At tayo po yung magsitay lahat. Abraham, Genesis chapter 22, 1 up to 10. Nakita na po ninyo? Okay po. Basahin ko po verse 1. Kayo po magbasa verse 2. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham. At sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Verse 2 po. At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Verse number 4. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito, 10 ng asno, at ako at ang bata ay paroroon doon, at kami ay sasamba, at pagbalikan namin kayo. Verse 6. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinabi, Ama ko. At kanyang sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit saan naroon ang kordirong pinakahandog na susunugin? Verse number 8. At sila ay dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos, at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac na kanyang anak, at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. Verse number 10, sabay-sabay po tayo. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay, at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak.
Okay po. Verse 11, at tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihang Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Sa talata po na aming binasa sa aklat na Genesis chapter 22 verse 1 up to 12. Samahan niyo po kami at pagpalain ang aming pong paglingkod at pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Maraming salamat po at pwede na po kayo makatapo. So sa umagang ito, ang ating pong paksa, sinubok ng Diyos si Abraham. Ayon po sa ating binasa sa Genesis chapter 22, sa chapter 21, last 2 Sundays ago, sa loob ng 25 years na paglilingkod ng Diyos kay Abraham, sa loob ng 25 years, tsaka po niya nakamit ang pangako ng Diyos na siya po ay bibigyan ng anak. Maliwanag po ba? At pagkatapos po ng 2 taon, si Isaac po ay inawat mula sa kanyang ina, at si Isaac po ay dito po ay malaki na at talagang mahal na mahal ni Abraham si Isaac na kanyang bugtong na anak. Ayon po sa ating binasa dito po sa verse number 1, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. Verse 2, sinabi ng Diyos, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moriah, at hiyain mo siya, roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Alam niyo po mga kapatid, sa loob ng 25 years, na paglilingkod ng Diyos paglilingkod ni Abraham sa Diyos, at naranasan po ni Abraham ang tinatawag na pagsubok. Ang unang pagsubok ay tagutom, dahil po sa sobrang init, siya po ay bumaba ng Egypt, at ang kanyang naranasan doon ay matindi po mga kapatid. Andi po, bumalik na naman siya sa lupang pangako. Pagkatapos niyan, ang Sodoma at Gomora ay inulanan ng Diyos ng apoy at asupre, dahil po ang mga tao ay wala na pong panahon na magsamba at maglingkod sa Panginoon. Tinalikuran nilang Diyos dahil po sila, ang kanyang pamangkin, nung sila po humiwalay, pinili nila na manirahan sa lupa ng Sodoma at Gomora, dahil doon po ay patag at napakaganda ang hanapbuhay. Ngunit ang sinabi ng Biblia, ang mga tao doon ay masama. Yan ang po ang malungkot. Pag ang kapitbahay mo, kapaligiran ay masama, hindi po madali sa isang mananampalataya, kasi po marami pong pagsubok, marami pong problema ang ating maranasan sa buhay. At makikita po natin dito sa chapter 21 na kung saan si Abraham ay binigyan ng anak. Amen? And then, nung siya po ay binigyan ng anak, sinubok siya ng Diyos kung sino ang kanyang pinakamamahal. Kahit mahal niya ang kanyang anak, sinubok siya ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang nag-iisa mong anak na si Isaac, ang pinakamahal mo,
at pumunta ka sa lupa ng Moriah at ihahain mo siya doon bilang sinunog na handog, isa-isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Imagine mo yon. Susubukin ka. Kung sino ngayon yung sundin mo, yung puso mo o ang Diyos. Yung pinakamamahal mo, yan ang pag sinubok ka ng Diyos sa pinakamamahal mo, anak mo, sundin mo kaya ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, ihandog mo siya sa akin, ibigay mo siya sa akin, gawin ko siyang lingkod, gawin ko siyang pastor, gawin ko siyang mangangaral. Alam niyo po, karamihan ng mga magulang ngayon, ang pangarap nila sa kanilang mga anak ay magiging engineer, magiging doktor, magiging piloto, magiging seaman, para po sa kanilang pag-iisip, ang kanilang pag-asa ay ang kanilang anak. Pero sa ating mga mananampalataya, hindi po ang anak ang ating pag-asa. Ang ating pag-asa ay walang iba kung hindi si Jesucristo lamang. Amen po ba? Si Jesucristo po ang tunay nating pag-asa. Kaya po siya ang diwa ng Pasko. Siya ang dahilan kung bakit may Christmas. Dahil mayroong Christ. Walang kwenta ang Mass pag walang Christ. Kaya dapat sa ating pong pagbati, Merry Christmas. Hindi po Merry Xmas. Kasi po, pag Merry Xmas, masaya ka na tinalikuran mo na ang Panginoon. Pero sa ating mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya, dapat po Merry Christmas. Kasi po si Jesucristo ang puso ng Christmas. Kaya hindi mo pwede matawag na Christmas pag walang Christ. Yan po ang ibig sabihin ng Christmas. Christ birth. Ayan. So, ang Christmas po ay hindi po panahon lamang ng pagtanggap, kung hindi panahon ng pagbigay. Amen? Panahon ng pagbibigayan. Kaya po, sabi ko sa aming mga anak, dapat magbigay kayo sa inyong guro. Amen? Dapat masanay silang magbigay. Ang sabi ng Biblia, mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Biblical po yan. Kasi po, pag sinanay mo yung anak mong magbigay, pag ikaw ay tumanda na, kahit hindi ka nahihingi, kusa na lang po silang magbigay sa iyo. Kahit sila po ay mayroong mga asawa na. Hindi ka naluwaan na pag lumapit ka, ay nagpapakumbaba ka pa para humingi. Hindi na kailangan. Kung bata pa, ay tinuruan mo na sila. Ang sabi po sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang ibig pong sabihin sa Tagalog, hasain ang bata sa daan na kanyang lalakarin upang sa kanyang paglaki ay hindi siya lilihis. Kaya maraming mga kabata, mga magulang ngayon, luwaan sa kanilang mga anak. Kasi po, pinabayaan nila ang kanilang mga anak. Mahirap na kapag hindi mo pinalaki ang anak mo na may takot sa Diyos. Kahit magpulis yan at magmilitary, hindi yan basta-basta papatay ng mga sibilyan. Amen? Kaya po, may mga pulis ngayon, may mga military, pag binigyan ng kapangyarihan, abuso, kasi po, hindi po sila napapalaki ng tama. Napapalaki sila pero hindi tama. Kasi po, tinotolerate ng mga magulang ang kanilang mga anak. Dapat turuan mong anak mo, anak, pag ikaw ay naging alagad ng batas, ay huwag mong abusuhan ang authority na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Amen? Amen? Yan ang dapat. Kaya saludo ako sa mga pulis at sa mga sundalo na mayroong takot sa Diyos to protect and to serve our beloved country, Philippines. Kaya po mga kapatid, ang mga guro, pangalawang magulang, kaya ang mga guro, napakahirap din ang aming mga responsibilidad. Kaya ako bilang guro sa senior high school, palagi kong pinapayuhan ang mga estudyante, ako ang iyong guro bilang pangalawang magulang.
Pero ang unang magulang natin, ang ating mga magulang sa biological, sa ating mga tahanan. Pero pasalamat tayo dahil meron tayong pastor. Ang ating pastor, pagdating sa spiritual, ay sila ang ating mga ama sa ating pananampalataya. Amen? Kaya ang mananampalataya ay meron pong tatlong magulang. Number 1, ang mga magulang. Pangalawa, ang mga guro. Pangatlo, mga pastor. Pero yung hindi mananampalataya at hindi naniniwala sa Diyos, dalawa lang ang mga magulang. Una, magulang nila at ang guro. Wala na. Kaya, mas makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang sabi po sa Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful, sharper than two-edged sword. Mga kapatid, hindi po alam ng pastor ang buhay ng mga mananampalataya. Pag nangaral siya, nakakala mo kung minsan pinipersonal ka ng pastor. Hindi po. Yan po ay patnubay ng banal na Espiritu Santo. Amen? Kaya po mga kapatid, si Abraham sinubok. Ang tanong, pag ikaw ay sinubok, handa ka na ba? Example, nag-expect ka na, anak mo, napatapos mo na engineer, agriculture. Amen? O kaya ang anak mo, doktor na, tapos nagulat ka na lang nung nakatapos na siya, tinawag siya ng Diyos, nagpastor, galit na galit ka ngayon. Amen? Ay, napaisip ko ba kayo? Si Abraham po, sinubok ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, dalhin mo ngayon ang pinakamahal mong anak at hihain mo siya sa akin, dalhin mo siya sa isang bundok na aking sasabihin sa iyo. Alam niyo po mga kapatid, yan ang pagsubok ng Diyos kay Abraham. Tingnan natin siya noon. Ma'am Gina. He gives proof of his faith and obedience. Yan po ang pangalawa. Si Abraham po, ibinigay niya ang kanyang patunay na siya po ay mayroong pananampalataya at siya po ay sumunod sa Diyos. Amen? Dito po susubukin ang ating pananampalataya. Pag sinabi ng Diyos, kahit umuulan, magsamba ka. Sasamba ka ba? Amen? Kahit ikaw ay may lagnat, pag sinabi ng Diyos, maglingkod ka. Magsamba ka ba? Alam niyo po, verse 3, ang si Abraham po ay ganito ang kanyang ginawa. At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Mga kapatid, ibinigay niya ang kanyang patutuo, ang kanyang patunay. Pinatunayan niya na mayroon siyang pananampalataya sa Diyos at sumunod siya. Verse 24. Verse 4. Chapter 22, verse 4. Na ikatlong araw ay tiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. Mga kapatid, 3 araw ang kay Abraham na lakad, sakay sila sa kanilang donkey, at mga kapatid, pasan-pasan ni Isaac ang panggatong at dala ni Abraham ang kanyang 2 alila. 3 araw ang kanilang paglakad. Ngunit, hindi po sila sumuko. Kaya mo bang maglakad 3 days para lamang magsamba sa Diyos at maglingkod sa Diyos? Sa atin po mga kapatid, sa Mindanao, naranasan ko po 30 minutos ang lakad mula sa isang barangay papunta sa kabilang barangay para lang magsamba. Basang-basa na po ako kapawis. Dahil po sa kanyang pananampalataya at siya ay sumunod, 3 araw niya na nilakad ang kabundukan bago siya nakarating sa bundok ng Moriah. Pero never si Abraham nagreklamo. Never si Abraham nang lupaypay. Never si Abraham nawala ng pag-asa. Alam niyo po ba ang ating paglilingkod sa kabila ng pandemic,
huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi po, ang tunay na pag-asa ay masusumpungan lamang kay Jesucristo. Kahit maganda pa yung bahay mo, kahit maganda yung mga sasakyan mo, kahit maganda yung gadget mo, pag wala kang pananampalataya sa Diyos, kawawa lang ang iyong buhay. Kasi po, ang ating buhay sa mundong ito, pansamantala lamang. Kaya ako po, hindi nawala ng pag-asa. Kahit sa kabila ng pandemic, iingatan po tayo ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Amen? Kaya yun pong aking lakas ng loob. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Alam mo, basta mayroon kang pananampalataya at sumusunod ka sa Kanya, alam niyo po, walang imposible sa Diyos. Kaya po mga kapatid, kanina nag-pray ako. Sabi ko, Lord, salamat sa ulan. 3 beses ako nag-pray. Sabi ko, Panginoong Diyos, patilain niyo po muna ang ulan upang ang inyong mga anak ay makarating. Amen? Pag may gusto daw, mayroong parahan. Kaya nilagyan ko ng trapal ang tricycle magkabilaan. Kasi po mga kapatid, alam ko ang aking ginagawa. Bilang ama na pananampalataya, kailangan hamunin, kailangan ipaluap ang mananampalataya. Kasi po pag panahon ng tag-ulan, ang mga tao ay nasa bahay na lang. Kaya mas maganda yung umulan para hindi makagala. Amen? Kaya, pinatunayan ni Abraham. Ngayon, the angel prevents him. Talagang tutuanin ni Abraham. Sabi ng Diyos, talagang wala akong magawa eh. Utos ng Diyos eh. Imagine mo, papatayin mo yung anak mo. Pero alam niyo po, pag binasa mo sa Book of Hebrews, ang pananampalataya ni Abraham, kahit mamamatay yung anak niya, bubuhayin pa rin ng Diyos. Alam niyo po ba ang sinabi ng Diyos dito sa kanyang mga alila? Verse 5. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito, 10 ng asno, at ako at ang bata ay paroroon doon, at kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo. Pero ang sinabi ng Diyos kay Abraham ay kanyang ihahandog ang kanyang anak. Pero ang nasa isip ni Abraham, kami ay babalik at kami ay sasamba lamang at babalikan ko kayo. Ay kung isama ni Abraham yung alila niya, baka pigilan siya. Alam niyo po mga kapatid, pag mayroon tayong mga mahalagang bagay na ginagawa sa Diyos, at ang Diyos nakikipag-usap sa atin, huwag na nating sabihin sa ating mga alila, huwag nating sabihin sa ating mga kaibigan, dapat po ikaw lang ang nakakaalam at ang Diyos. Example, sabi ng Diyos, ibigay mo sa akin ang ikapo. Ay ang magulang mo hindi Kristiyano. Ay naku anak, bakit ang unang sweldo mo binigay mo sa pastor mo? Iba ang kanyang pananaw. Iba din ang pananaw mo. Kaya si Abraham, hindi niya sinabi sa kanyang alila na yun ang kanyang gagawin, na ihahandog, ihahain niya si Isaac sa Diyos o papatayin niya. Hindi ba payag yung 2 alila? Ay, amo, huwag po, maawa ka sa kaya Isaac, nag-iisang anak mo lang yan. Amen? Kaya po mga kapatid, pag ako ang nagbigay sa Panginoon, nakipag-usap ang Diyos sa akin, lalong-lalo na sa pastor, iba ang puso ng pastor, iba ang puso ng wife, iba ang puso ng father-in-law, iba ang puso ng mga anak. Ang puso ng pastor ay ibang-iba sa lahat. Amen? Kasi ang Diyos nakikipag-usap sa pastor, at ang pastor ay tinawag niya. Kaya kung ano ang kanyang ginagawa ng pastor, hindi maunawaan ito kung minsan ng wife, hindi maunawaan minsan iba ng mga kamag-anak, mga kapatid. Si Jesucristo lang makaunawa sa amin. Tandaan niyo po yan. Iba ang puso ng pastor. Kahit mayroon siya, ibibigay pa niya. Tapos nagtataka ka, bakit ka pa tumutulong mo sa mga iba? Tayo nga, wala nga tayo.
Iba po ang puso ng pastor. Amen? Ako, pasalamat ako. Asawa ko, mapagbigay. Talagang giver. Pero may mga prinsipyo kami na hindi kami nagkakasundo. When it comes to spiritual, kung tutusin, bawal talaga sabihin sa asawa lahat natin. Example, may mga problema mga membro, pag nag-share kayo sa akin, hindi ko talaga dapat sabihin niya. Pero dahil malakas naman pananampalataya niya, o sige, sinishare ko sa kanya yung ibang bagay. Pero pag sobrang lalim na, hindi na. Iiyak na lang ako sa Diyos. Katulad yung palagi kong malala ang nanay ko, hindi na ako maintindihan niya. Ang makaintindi na sa akin ang Panginoon. Amen? Pag sinabi kong malungkot ako, hindi ka naman makatulong dyan eh. Sabihin mo na lang dyan, sige lang. Pag-pray na natin, the best pa yan. Amen? Kung yung sabihin ka na, yan naman, artista ka na naman. Kaya pasalamat. Ako, kung hindi ko isi-share yan, mamamatay ako ng maaga. Amen po ba? Wala akong magawa. Ito yung alauna. Tulog ako. Pag alas 3, pag-gising ko, iyak na ako. Si Jeremiah nga, the weeping prophet. Palagi umiyak. Kaya, hindi po mawala yan sa puso natin. Kasi po, tayo po ay tao lamang. Akala mo ang pastor, Superman. Akala mo pastor, bakal. Nalulungkot din siya. Masasaktan siya. Pero, ang kagandahan lang po, tinawag kami ng Diyos sa isang special calling. Amen? Ang tawag doon, heavenly calling. Kaya, pero ang pastor, tao din siya. Kahit kurutin mo ko. Oh, tao ko. Kumakain din ako ng pinakain ninyo. Amen? Akala nyo, hindi ako kumakain ng cake? Kumakain din pa ako ng lechong manok. Lalo na ng hito. Kaya nag-order na ako ng hito na, sabi ko yung pinakamalaki ha, pastor, tag 150, sige dalawa. Sa New Year, okay na sa akin yan, 300. Kaya ako malang kakain, hindi ba kakain si Mrs., hindi ba kakain mga anak ko. At tsamba ako. Lalo-lalo na may itlog, amen? May lunggo, may biyon. Pero mga kapatid, ang pagsubok pag dumarating sa buhay natin, are you ready? Example, pinakamamahal mo, Sister Mildred, si mami mo, o si daddy? Napaisip ka, no? Example ngayon, kinuha ng Lord. Are you happy? Handa ka na ba? Oh. Tapos hindi na ako magsamba, wala na si daddy. Hindi na ako maglingkod, wala na si mami. Alam niyo po, nung namatay ang tatay ko at nanay ko, gumuho ang mundo ko. Habang buhay pa sila, mahalin mo sila. Habang buhay pa sila, alagaan mo sila. Kaya binabawi ko lang kay tatay. Sabi ko kay Mrs., dapat palagi mo kinakausap si tatay. Hindi mo ba alam ang pinakamalungkot na buhay ng tao pag siya'y tumanda na? Napag-aralan ko yun kay Dr. Jacques. Ang tawag din sa English, the shock in members. Yung mga membro na hindi makapagsamba, hindi makapunta sa church dahil may mga arthritis na, mga matatanda na. Kaya kailangan silang bisitahan, kailangan silang kausapin palagi. Kaya pag napagod ako, kahit si tatay tulog, tay, nanood ta TV. Ano ta ka-signal? Pelikula namin yung dalawa, yung Tagalog ba. Na maganda pa sa yung Tagalog, kay monawaan ko ba? Palakasin ko yan kasi, siyempre mahina na. Di pareho kaming bingi. Sige. Tawanan kaming dalawa. At least nakaganti mo ako sa magulang ko. Amen? Oh, kasi naniwala ako, pag may tinanim ka, may anin ka. Ibig sabihin, tatanda ako. Amen? Para pag tumanda ako, meron akong apo, o meron akong manugang na kakausapin ako at patatawanin ako. At ang gusto ko, mga pelikula. O kaya panoorin ko na lang yung mga preaching ko sa YouTube. Amen? Kaya po mga kapatid, whether we like it or not, darating at darating sa atin ang pagsubok. Dalawa lang ang mangyayari sa atin. Kung hindi pagsubok, pagpapalo. Kaya, ang pinakamasakit na pagsubok, yung anak. Pinakamamahal. Verse 6, at kinuha ni Abraham ang kahoy, ang handog, na susunugin.
at ipinasan kay Isaac ng kanyang anak. Pinapasan kay Isaac yung anak at hindi alam ni Isaac, akala niya mayroon silang tupang iyahain. Hindi alam talaga, hindi mo talaga sabihin sa anak mo kung ano ang plano mo sa kanya. Amen? Kaya kung minsan ang mga anak, hindi niya alam, may mga plano tayong mga magulang para sa kanila. Pero hindi nila alam, ang plano natin na sila talaga ay dapat magsamba at maglingkod sa Diyos. Kaya ako, sinasabi ko sa mga anak ko, magsamba kayo at maglingkod. Sinasabi ko talaga kay Ismael, ang pinakamaganda anak ay mag-asawa ka ng pastor katulad ko. Kasi pag unbeliever ang mga asawa niya, naku po, bubugbugin ka lang. Amoy sigarilyo, amoy alak, hindi pa maghanap buhay, tapos bubugbugin ka pa. Mag-isip-isip po kayo. Sino ang magulang na gusto mamatay pag asawa niya, anak mo ay unbeliever? Kaya tayong mga magulang, kahit anong mangyari, huwag tayo dapat magkulang sa pagpaalaala sa ating mga anak. Kailangan magsamba sila, kailangan gumising sila ng maaga. Kami po, alas 5, alas 4, gising na kahit linggo. Pagkatapos gisingin namin si Ismael, gisingin namin si Nadja, at yun na, gagayak na, tatawag na ko kina alas 6 pa. Amen? Diba, tinawag ko bagong gising ka. Dapat pagsabat, paglinggo po, kumari, aga pa po tayo gumising. Sabado pa lang dapat nakaplano na po tayo, aga pa tayo gumising bukas anak, kasi magsamba tayo at maglingkod sa Diyos para tayo ipagpalain ng Diyos. Amen? Kaya po mga kapatid, aga pa yan, aga pa punta sa CR, linisin ng CR, tapos hahakot na ng mga akyat. Kasi po dito kami natutulog eh. Wala tayong magagawa. Wala pa tayong bahay. Hindi lang. Hindi pa tayo mawala ng pag-asa. Kaya mas maganda gumising ng maaga. Si Abraham gumising ng maaga pa. Sumakay sa dala-dala si Isaac, dalang panggatong, dalang alila. Aga pa, 3 araw bago nila nakita ang bundok. Naku po, napakalayo. 3 araw. Parang Mindanao at saka Manila. Ang biyahe namin, 3 gabi at 3 araw sa barko. Ganun pala kalayo ang biyahe ni Abraham. Ang kaso lang, si Abraham, maglalakad lang po. Amen. Mula doon sa lugar ni Abraham, papuntang Beersheba o Moriah, 85 miles, yes. Ang layo. 3 araw. Siyempre, bata pa. Sasakay ka pa. Diba? Lalakad ka. Tapos pagdating doon, sabi niya sa dalawang alila niya, magpaiwan mo na kayo, ako at ang aking anak, ay magsamba kami sa Diyos at magbalik kami sa Diyos. Naniwala si Abraham, kahit papatayin ng Diyos sa Isaac, bubuhay ng Diyos at makabalik siya. Kasi po, bakit? Hindi kinalimutan ni Abraham yung pangako ng Diyos. Sabi ng Diyos sa Genesis chapter 12, gagawin kitang dakilang bansa at gagawin kitang ama ng maraming bansa. Kaya hindi nawala kay Abraham yun. At bibigyan kita ng anak. At sa anak mo, ililipat ko ang covenant na walang hanggan. Tapos, naniwala si Abraham, kahit patayin yon, bubuhayin pa rin ng Diyos. Kaya, matindi ang kanyang pananampalataya. Tingnan natin. To make the long story short, ginapos ni Abraham si Isaac, pero nagtanong pa si Isaac sabi ni Isaac. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at pinasan kay Isaac na kanyang anak at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang at sila'y kapwa yumaong magkasama. Dalang sundang, dalang apoy, dalang kahoy.
At nagsalita si Isaac kay Abraham, na kanyang ama, na sinabi, "Ama ko!" At kanyang sinabi, "Narito ako, anak." Ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. Verse 9. At sila'y dumating sa dakong sa kanyang sinabi ng Diyos. At nagtayo si Abraham doon ng isang dambana at inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. Kasi po si Isaac bata pa. Kaya hindi niya kaya si Abraham. At ang sinabi dito, tinalian, hindi ho siya nagreklamo. Malamang sinabihan niya siguro, "Pa, bakit mo ko tinalian?" "Anak, pasensya ka na. Kasi ikaw yung ihahandog ko. Huwag ka mag-alala. Sabi naman ng Diyos, ikaw ang magmana eh. Bahala ng Diyos sa ating dalawa. O sige, anak, ama, sige po. Wala po problema. Willing po ako." O sige, nakatali na. Nakalagay na doon. Okay, tingnan natin. Grabe, matinding kwento to. Okay po. At iniunan ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak. Number 3, the angel prevents him. Amen? Number 1, Abraham tempted by God. Number 2, he gave his proof of faith and obedience. And number 3, the angel prevents him. Ang anghel ay binawalan siya. Hinadlangan. Kaya po mga kapatid, kung ano yung alam mong tama, gawin mo. Kasi pag hindi naman tama, haharangan ka naman ng Diyos. Amen? Amen? Example, alam mo yung first fruit, tama. Gawin mo. Pag hindi tama, sabi naman ng Diyos, huwag. Pero salamat sa Diyos, hanggang ngayon, ang first fruit, tuloy-tuloy pa rin. Amen? Tingnan natin. Verse 10. 11. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. Verse 12. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman sapagkat talastas ko ngayon. Ibig sabihin nito, alam ko na ngayon. Baka magkapag-isip ka, hindi alam ng Diyos. Kasi sinabi ng Diyos, alam ko na ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong anak. Kaya po kung ano ang gusto ng Diyos, huwag tayong tumanggi. Kasi po, ang Diyos pa rin ang magpo-provide. Ano nangyari? At sa kanya'y sinabi, verse 13, at ininingin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas. At narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran. Niya nahuli sa dawag sa kanyang mga sungay at pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. At pinangalanan ni Abraham ang dakong yaon, Jehovah Jireh. Gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. Ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh, the Lord will provide. Yan ang ibig sabihin ng Hebrew word, Jehovah Jireh. Pwede naman Jireh. Dalawang pag-pronounce. Kung hindi Jehovah Jireh,
Jehovah Jireh. Huwag na kayo magdebate. Kung minsan pinagdebatihan pa. Meron po tayong tinatawag na American English at meron po tayong tinatawag na British English. Ang ating English mas maganda. Amen? Kaya po mga kapatid, the Lord will provide. Kaya pa nag-pray ka, Jehovah Jireh. At may Hebrew word ka na, Jehovah Jireh. Amen? Shalom. Shalalala. Jehovah Sabaoth. Jehovah Sidkino. Jehovah Ra. Ang dami ng Jehovah. 13. Hindi ko pa naituro sa inyo yan. Sige lang. Baka ngayong 2021 na. Kaya po mga kapatid, Jehovah Jireh means the Lord will provide. Siya po ang substitute o kahalili sa kay Isaac. Kaya bumaba sila at tuwang-tuwa nakasurvive si Abraham sa pagsubok. Amen. Kaya maraming Kristiyano kung minsan, sana kung nalagpasan mo na ang problema, kunting pagsubok lang, sumusuko na. Parang naglangoy ka ng swimming pool na 800 meters, nasa 700 ka na, napapagod ka, bumalik ka pa ulit. Another 14 meters na, dapat 1 meter na lang. Makakasurvive ka na. Mga kapatid, ang ating commitment palagi, 1 year lang. Amen? Nire-renew lang natin ang ating commitment taon-taon. Ang ating commitment, faith promise, mission giving. Kung tuloy-tuloy lang ang pagbigay mo ng faith promise, mission giving, naku po, magaan na po ang buhay mo. Alam niyo po ba, tuwing ang ating ministry, kapag tuloy-tuloy ang ating pag-support sa mission, ay pinagpala tayo. Pag tuloy-tuloy ang ating pagbigay ng first fruit, lalo tayong pinagpala. Pero pag hindi natin tuloy-tuloy na binibigay ang ating mga pangako, ang pagpapala ng Diyos nauudlot. Sayang. Alam niyo po, dito po sa church, dito ko po na experience, nakukumpara ko po ang mga membro, kaya hindi ko pwede ma-mention ano. Iba po ang buhay ng mga anak ng Diyos na giver at mayroon pang nakrataya kaysa wala. Amen? Imagine mo. Bawal magkumpara, pero pag tinignan mo ang ating mga gawain, ang ating mga pananampalataya sa biyaya ng Diyos, sino po makapagsabi ng ating ministry ay nagiging malago na? Amen? Biyaya lang po ng Diyos. Kaya dapat ang ating pagmamayabang ay para sa kapurihan ng Diyos. Marami pong churches, 20 years, 30 years, wala pa pong magandang building. Totoo po yun. It's a matter of priority. Pag inuna mong Diyos, biblical ang Matthew 6:33, pag inuna mo siya, lahat ng bagay idadagdag sa atin. Amen? Amen. Kaya sa totoo lang, nalulungkot ako eh. O, sister, saan ba tayo? Pastor, hindi ako makasama, bakit? Magulang. Nalungkot ako doon. O, sister, saan ba tayo? Pastor wala kaming pamasahe. Sabi ko, meron naman tayong tricycle panguluan. Nalungkot ako doon. Ako, gusto ko, pang linggo, lahat ng membro sana, walang mag-absent. Kasi naniwala ko, pag nagiging matapat ka, balang araw, lahat ng pangarap mo'y makakamtan. Walang imposible sa Diyos. Kung alam niyo lang ang buhay ko, alam niyo naman ang buhay ko eh. Kung ako'y bata pa, sa Mindanao, pag sumama kayo doon, naglalakad na ako. Alam mo, sabi ng mga classmate ko, parang hindi ako makapaniwala
Pastor, yun na yung katayuan mo? O imagine mo, ibig sabihin, nakikita nila yung blessing ng Diyos. Di ba yung si Abimelech, yung king of Gerar, sabi na kay Abraham, makipagkasundo kami sa iyo. Kasi ang Diyos sumasayo eh. Lahat ng ginagawa mo, nagiging prosperous ka. Di ba po? Kaya wag lang sumuko mga kapatid. Amen ba? Huwag sumuko. Alam mo, ang sikreto, sinasabi ko na sa inyo, anong sikreto? Maging matapat ka sa pagsamba. Maging magtapat ka sa ikapo. Maging matapat ka sa misyon. Maging matapat ka sa first fruit. Maging matapat ka sa panalangin. Maging matapat ka sa pagbasa ng Biblia. Maging matapat ka sa pagtulong sa kapwa. Ang Panginoon ang bahala sa iyo. Mas mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Kaya wag mawala ng pag-asa. God will make a way. Ang Diyos magawa ng paraan. If there is no will, there is no way. If there is a will, there is a way. Anong kailangan natin? Faith and obedience like Abraham. Kailangan natin dito yung pananampalataya at pagsunod. Huwag mong tingnan yung sa kasalukuyan. Ang tingnan mo ang sa hinaharap. Huwag kang masayang sa tulong mo sa iba. Ang Panginoon ang bahala sa iyo. Alam ng Diyos ang ating ginagawa. Alam ng Diyos ang ating puso. Alam ng Diyos ang ating pananampalataya. Ang kailangan natin, maging consistent lang tayo sa ating ginagawa. Amen. Alam mo, tuwang-tuwa ko noong 24. 3 area ang ating feeding. Nung madalang kong ginagawang feeding, hindi ko na ginagawa. Parang wala ako ng gana. Parang nakakapagod. Pero, pasalamat ako sa asawa ko. Talagang nagpapalala. Dad, kailan na yung feeding? Sabi ko, depende ka Lord. Yung sagot ko palagi, depende ka Lord. Ayaw mag-feeding tayo masama panahon. Sige, mag-desisyon ka na kung kailan. Sabi ko, 24 na. O 24. Pinag-pray ko, gumanda ang panahon. Gumanda! Nagbalo tayo, mga 150 pieces. Tapos ano magpagkain natin? Marami pa tayong pagkain dyan. Sabi ko, marami pa naman. Tinapay, saka hotdog, okay na. Sabi ko, wala na tayong paglagay na ketchup. Wala na budget eh. Ano gagawin mo? Sabi ko, kakainin naman ng bata kahit walang ketchup. Ate, tuwang-tuwa mga bata. Ay kung sa akin lang, kung may pera pa ko, bibili pa ko ng ketchup. Lalagyan ko na ng ketchup eh. Hindi ba pwede yung ketchup ng mga handong? May ketchup pa naman ng kumpanya. Ay pag ilalagay natin yung ketchup, baka ang mga bata iinit yung tainga. Hindi na uulit. Okay na si Ismael, kaya kaya niya mangang. Saka si Ani, nasanay na. Ay yung iba, baka iiyak. Instead na ba-bliss ka. Kaya, salamat sa Diyos. Iba ang pakiramdam. Imagine mo, ang tinuro ko lahat, panay Christmas. Tapos mga bata doon, magulang, mga 10. Mga bata, 74 no? 74. O plus 10, 84. Pambira, sabi ko. Tapos ibang mga, ang daming mga paligid, nagdala ako ng sound system. Sabi ko, Panginoong Diyos, pag-apply mo. Ang goal ko, mapatanggap ko na sa Panginoon yung mga nanay. Alam niyo, mga nanay, tumanggap. Kasama mga bata. Tumanggap. Bahala na sila. Matataniman na sila ng bingi. Amen? Seeds of faith. Tapos, paglipat namin sa release, may nanay din na. May dalang bata. Nakakatuwa. Tapos si tatay sumama pa. Sabi ko, huwag ka na lang doon sa unang area, doon na lang sa pangalawa. Na gusto ko makita yung mga bata na bibigyan natin ng regalo. Sa edad na 83, nagkaroon ng excitement, desire. Sabi ko, Brad CJ, sunduin mo doon, tatay. Pagdating, saka kami na, turo ako, tagaktak yung pawis. Sobrang init. Napayong lang sila. Sabi ko, bahala ka na, Lord. Tapos pinatanggap ko sa Panginoon. Sabi ko, salamat sa Diyos. And then, pag-uwi ko dito,
Gutom na ako. Walang almusal. Nagkain ako ng konti. Pagdating doon pangatlong area, sa likod ng NFA, mga 4 ang nanay. Ayos to ah. Mga bata, 27, 28, plus 4 na nanay. Oh, napatanggap. Sabi ko, Lord, ka na bahala. Pag tumubo yan, sabi ko, Sister Jeannie, itong area ninyo, squatter ito. Kayo ang asin dito at kayo ang ilaw. Pagdating doon, kumakain sila, chicharon. Ang bilang, kikipagagawa kami ni Nagjack. Pastor, kain eh, gutom na. Ay, wag ka maya, membro na dito. Kain kami ka chicharon. Ah, maluto nga. Okay na. Masarap ba? Walang saw-saw-saw-sawan. Pagdating niya, hani, kain ka? Kain niya na. Si Ismael ang nahiya eh. Yan ang nagutom. Eh, sabi ko sa amin ng Panginoon, kung may pagkain, kumain ka! Huwag lang magreklamo. Amen? Ayun, pag-uwi ko, sobrang pagod. Masok ko sa kwarto, noon naman ang TV. Ano, magtatawa-tawa tayo dito. Pagod eh, wala akong magawa eh. Yun lang. Purihin ng Diyos, sabi ko, salamat. May nagawa tayo po. Next year, 2021, prayer natin, maraming mabaptize muli. Amen? Amen. Purihin ng Diyos, salamat sa mga members. Salamat. Alam mo, pag tingnan mo sa pagkatao mo, parang napapagod ka sa ginagawa mo. Pero pag ginawa mo yan para sa Panginoon, kahit napapagod ka, matutuwa ka at magagalak ka, balang araw, magkaroon ka ng korona doon sa langit. Tayo po'y magsita yung lahat. Tayo po'y manalangin. Pagkatapos ng panalangin, mag-closing song tayo. Pagkatapos, o kaya mas maganda, umawit muna tayo. Amen? Brother Mark, halika na. Wala na po bang ulan? Meron pa? Amen. Alam mo, palampakan nyo mga sarili nyo. Kahit umulan, nandito kayo. Oh, worship God in all glorious Sabbath, and grateful is His power and His love. Our children dependent, the ancient of days, pavilion is splendor and girded with praise. Amen. Oh, tell of His might and sing of His praise. Whose robe is the light, whose canopy space, His chariots of wrath, the deep thunder pass forth, and that is His power, the waves of the storm. Thy bounty bear, what path can recite? It branches the air, it shines in the light. Its strength from the hills is descends to the plain, and certainly this stands in the joy of the rain. Amen. Sakto ah. Ulan ano? The joy and the rain. Amen. Tayo po mag-pray. O makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga anak na nakakarating. Salamat din po sa presensya ni Sister Millie at si Sister Shine. Nice. Salamat. Sila po'y nakarating mula Manila.
Salamat din po sa lahat po ng mga naririto ngayon. At ang mga kapatiran namin sa online, pagpalain niyo po sila. Dalangin po namin na kayo po magpapupurihan at sa iyo po namin binabalik ang pasasalamat. Banal na Espiritu, maraming salamat po. Patnubayan niyo po ang bawat isa at pagpalain niyo po kami. Binabalik po namin sa inyo ang kadakilaan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng Jesus. Lahat magsabi na Amen. Okay po, break po, 5 minutes. Salamat po. At saka pagkatapos po nito, ay ipagpatuloy natin ang pangalawang bahagi ng ating pong worship service. Thank you so much po sa lahat po ng mga kapatiran na naririto ngayon. Salamat po sa inyo. At saka salamat din po, Pastor Joey Sauco. Pastor, salamat po. Atin po kami sa February, Salamat po. And Brother Mark Garcia and Alex, thank you so much. Pastor Mopan, thank you for watching. So, after 5 minutes, we are going to pursue our worship. At this moment of time, we are going to cut off or we are going to end the first part of morning worship. Thank you so much. After 5 minutes, we will come back.